ihanda niyo ang aming puso't isipan, Panginoon, at naway sa aming pagsamba sa oras na ito, ikaw ang aming maitaas, mabigyan namin ng kaluwalhatian. Tunay, O Diyos, ihanda niyo kami sa lahat ng gawain ito, na itong araw nito ay espesyal sapagkat ito'y gawain na kung saan ito ay aming mapapangaralan. Kaya sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa aming Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, tunay po na araw-araw ng ating buhay, dapat natin ito bigyan ng pagpulihan ng kaluwalhatian. Sabi po sa awit 145 verse 2, araw-araw ipupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanpaman. We are designed to worship the true God, the King of Kings and the Lord of Lords. Atin po awitin ito araw-araw.
ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Yes, Lord, ika'y pupurihin namin, Panginoon. Dahil Diyos ka sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Because your love never ceases, Panginoon. It has no end, Panginoon. Maraming salamat dahil Diyos ka sa amin, Panginoon. Diyos ka sa amin, Panginoon, na nagpaprovide, na nagmamahal, Panginoon. Kaya we just want, Lord God, to glorify your name, Lord God. We just want to give you praise, Panginoon. The praise that you deserve, Lord God. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang pabantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilay ka sa buhay ko, aking Ama. Yes, Lord. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Sundin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kailangan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kailangan para sa
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakikain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Nais kandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakikain ka sa buhay. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Nais kandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag! Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Amen. Yes, Lord. That is our desire, Panginoon, na magliwanag ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Let's continue to praise Jesus, Panginoon. Yes, Lord. Kayo ba'y mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord God. Lord, yahabin, Panginoon, kami, Panginoon. We just want, Lord God, to find rest in you, Panginoon. Hallelujah. Piling mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat hakot at paghihirap, ang iyanang aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos namin, sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natapuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Yes, Lord.
ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang. Hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Sabi po sa ating salita ng ating Panginoon, sa Galatians chapter 5 verse 1, pinalaya tayo ni Kristo upang maging tunay na malaya. Sinabi rin niya sa kanyang salita sa Colossus 2 verse 13 to 14, pinatawad niya ang lahat ng nating kasalanan, ipinako sa krus ng kasulatan laban sa atin. So wala talaga tayong rason para hindi natin ibigay sa Kanya yung nararapat na papuri. Wala talaga tayong rason para hindi natin siya bigyan ng kamurihan. Dahil ang pinangako niya sa atin ay buhay na walang hanggan, na walang kahit sino man ang makakapagbigay sa atin ito. That after this life na meron tayo sa mundong ito, may heaven na naghihintay sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nararapat ka, Panginoon, sa aming papuri. Nararapat ka, Lord, sa aming pasasalamat. Hallelujah! Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Let's offer to God. Nararapat siya. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman, hindi siya nagbago. Kailanman, hindi ka nagbabago.
Mamalapit sa kalinga mo. Lalaban siya na pagmuli. Lalapit sa pagmuli. Walhati at pagsama. Susi ay dakilain, mapakailanman. Lalapit sa pagmuli, luwalhati at pagsama.
iyo, Panginoon, at ang langit, Panginoon. Ang aming papuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. Yours is the kingdom, the glory, and honor, Panginoon, forever. Hallelujah. Tayo manalangin. Siya po, Panginoon, ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Iyong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Pagkat ito nakamtan ang ligayang inakasama. Itulad mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa mga bagay na walang saysay at ayon sa pangakong mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong likod, ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyang. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangat ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ito ang aming samot dalangin ng may pasalamat sa matamis na pangalan ng Jesus. Ang lahat ng sabi niya. Basahin po natin ang Mateo 13:18 to 23. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik ng pangasik. Kapag ang isang tao ay makikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe sa kanyang pakikinggan. Ang katulad naman ng ang binhi na nalalaglag sa batong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito mananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi naman na nanguhulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkakahumaling ng kanyang kayamanan, nawawalan ng puwang ang kanyang puso ng mensahe. At hindi ito nakakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahahasik sa matabang lupa at ang mga taong dumirinig ng unawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay ang namumunga ng masagana ay may
tig-100, may tig-6 na po at may tig-30 po. Ito, maraming salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo may nagpapatuloy sa tema nating The Church. At noong last Sunday ay nagbahagi si Pastor Abe na may pamagat Growing Church mula sa 1 Peter chapter 2, 1 to 5. And again, ang tanong ay paano tayo tumutugon sa mga pinagbubulay-bulayan natin? Paano natin isinasabuhay ang mga aral na natutunan natin? Pagkatapos natin ikangay manalamin, remember sabi nga po ni James sa kanyang sulat, ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay katulad ng pananalamin. Pagkatapos natin manalamin, nasa salita ng Panginoon, ano ang ginawa natin. At yes, hindi po ito mga do's and don'ts para maligtas. Kundi, tinutukoy ko po itong 1 Peter chapter 2 na tinuro sa atin ni Pastor Abe, kundi ito ay ginagawa ng mga iniligtas. May amen? So that's very, tingnan po natin mo ang sinabi po ni Apostle Peter bago po siya nagbigay ng instructions na ito kung anong dapat gawin. And here we can see na hindi ito first time narinig ng kanyang mga sinulatan. Kundi ang kanyang intention was to remind them yung bagay na ito. At yung bagay na ito ay ang Ebanghelyo, ay ang pagliligtas ng Diyos. Next slide po. Sa chapter 1, verse 3 ng chapter 2, 1 Peter chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang take note yung tayo'y binigyan. So hindi po ito ni-reward sa atin dahil meron tayong ginawa, kundi ito'y binigay ng Diyos sa kagandaang loob niya. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na ihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Kung meron tayong isa sa pinakadahilan why we can go on sa buhay na ito, even na sa pagharap sa kamatayan, ay dahil meron pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan hangtong sa langit. Verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo, ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Sino po daw nag-iingat sa atin? Hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa makita at maranasan natin ang pangakong buhay na walang hanggan, ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, once tayo po ay inaring ganap ng Diyos, once tayo ay niligtas ng Diyos, we will always be saved. Can you say Amen? Amen. Kaya nga nila Rosas, once saved, always saved. Dahil tayo iingatan ng kapangyarihan ng Diyos. And so again, hindi ito first time yung narinig, sinulatan ni Peter, kundi pinaalala lamang ni Peter
ang mabuting balita sa kanila. Next slide, sa 2 Peter chapter 1, verse 12, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo ito. Look at Peter. This was his last letter. Pinaalala niya ulit ang gospel. Pinaalala niya ulit ang dakilang kaligtasan bigay sa atin ng Diyos. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain. So, hindi na ito first time sa kanila. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Sebi, you sit down, Sebi. You listen. Sebi, Sebi boy. You listen, you sit down. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito. Lagat po kita. Alam, nasesense niya na kukunin na siya ni Lord. Pero ang pinaalala niya pa rin yung bagay na alam na nila. At di lang nila alam, no? Sabi nga po, tinanggap ninyo at matatag na kayo rito. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa pinahayag sa akin ng ating Panginoong Kristo, kaya't gagawin ko ang lahat upang again, maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit na ako'y pumanaw na. You used to hear this from me, no? Salamat may langit. So every time you're bothered with nangyayari sa buhay na ito, or bothered with your personal problem, bothered with minsan insecurity sa buhay, o minsan, no, ng mga bagay na you think you deserve and then you're not getting it, look above and remind yourself na may naghihintay sa iyong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. And I'm good. Okay na ako doon. Hello. We can experience all frustration sa buhay na ito. Pero let's go back kung saan tayo papunta. At enough para sabihin natin, I'm all good. Alala ko si Billy Graham, sabi niya, I read the Bible from first page to end. Sabi ng Bible, it will be all right. So you're not all right ngayon, always look above and remind yourself, ang hinanda sa akin ng Lord, buhay na walang hanggan sa langit. Wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang frustration. Lahat ay bago na. Again, look at Peter, even to his last breath, ang pinapaalala niya ay ang gospel. Now, in our text, we will observe Matthew chapter 13, sunod-sunod na parable ang tinuro ng Panginoong Hesus dyan. Next slide. This message, ito na magandang pong the parable of the sower, church grows. Church grows. Next slide, verse 1 and 2, 1 to 3. Nung araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. So here's the crowd, and here's the Lord Jesus Christ. Umupo siya sa isang bangka. Sumakay siya sa isang bangka. Hindi natin alam kung ito'y malaki o what. Sumakay po siya sa isang bangka at doon siya umupo at nagsimula siyang magturo. Magturo sa napakalaking crowd. Again, sabi ko sa verse 2, dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Sa ESV, and great crowds gathered about him. Yung great po dito ay pulos, many, high in number, great in amount. So napakaraming tao na pilit na lumalapit sa Panginoong Yesus. And there is the Lord Jesus Christ, nilayo naman niya ang sarili niya, sumakay sa bangka, umupo para magtulog. Anong intensyon ng marami po na taong ito na papalapit sa Panginoon? Makalapit sa Kanya sapagkat, no, like many of them, marahil, like, siguro pag nahawakan ko si Lord, ako'y gagaling na.
Many of them, no, ay gustong makalapit sa Panginoon marahil dahil sa kanilang karamdaman. Again, believing na kapag nahawakan nila, nakita natin yan, may pangyayaring ganoon, nahawakan lang yung laylayan, may gumaling. Pero anong ginawa ni Lord? He kept his distance from the crowd. Hindi niya hinayaan na siya ay malapitan ng gusto, mahawakan. Why? Anong why? So he could what? He could teach. Ibig niya, ang mga tao ay makinig sa kanyang pag-aaral. At yes, nagturo nga po ang Panginoon Jesus dito ng mga parable. You know nga kung anong pang purpose ng parable. Maaaring isip natin, tinuturo ni Lord ang parable, no? For the purpose na lalong maging malinaw sa kanyang tinuturuan. Well, let's read verse 10. And following, next slide, nakita natin, ang mga alagad ay nagtanong. Verse 10, Matthew 13 pa rin po, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo, sa mga alagad, ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So dalawang audience dito, yung 12 alagad, kasama na si Judas Iscariote, and then the great crowds. Then we read it again, verse 11. Sumagot siya, again, sagot ng Panginoon Jesus sa tanong ng mga alagad, bakit po kayo nagtuturo parable? Ipinagkaloob sa inyo, 12 disciples, ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. You heard it right. Ganun. Here's the crowd, they push themselves to Jesus, and then nagturo si Jesus, pero hindi pala niya intensyon na maintindihan ng crowd. Bakit ganun? Verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, this crowd, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natupad nga sa kanilang propesya ni Isaiah sa nagsasabi, next slide, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, at nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. So think about that. Yes, nagtuturo ang Panginoong Jesus, pero ang intention niya ay magturo sa mga apostles, sila makaintindi, but not on the crowd. Not on the crowd. Imagine that, si Jesus, eto, 12, tinuruan niya, ito ba ang pinili niyang turuan at paunawain ng salita ng Panginoon kaysa dito sa napakalaking crowds? Why? Dahil yung crowd, they were not really there to listen to Him. They were there after miracle. They were there not after the message, kundi after the miracle. Sabi po ni R.C. Sproul, it is though God was saying, you don't want to hear me, fine. I will not let you hear me. Sabi ni Lord sa crowd, okay, you're not here to listen, mahala, buwanta kayo, hindi kayo makakarinig talaga. Hindi nyo ako makikita. Remember, walang bagay mo na nalilingit sa Panginoong Jesus. He is God incarnated. John chapter 2, next slide. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus, marami ang naniniwala sa Kanya nang makita nilang mga himalang ginagawa Niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang Kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala Niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman Niya ang nasa isip ng lahat ng tao.
Kung ako lang ay may kakayahan katulad ni Jesus na nalalaman ko lahat ng isip ng tao, I'm very, very happy. Kasi alam ko kung kanino ko'y tutulog sa salita ng Panginoon. Pero because I don't know people, I cannot read your heart, I cannot read your mind, I just have to preach the word. Remember, sa nagmalang ginawa ng Panginoon, pinakain niya ang 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at bata mula sa 5 tinapay at 2 isda. Libo-libo itong nakinig sa Kanya. Pero all of them did really listen. Many of them did really listen to understand God's word. They were after prayer. They were after miracle. Sa John chapter 6, hinanap nila ang Panginoong Jesus. Tingnan niyo po ang sabi ng Lord sa kanila sa verse 25 ng John 6, wala po sa ating slide. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, yung pitupong nila, yung libo-libong pinakain ng Panginoong Jesus mula sa 5 tinapay at 2 isda. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya tinanong nila, Guro, kailan pa kayo dito? Verse 26, hindi po naging sagot ni Lord. Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at na puso. Pag ako po'y pumupunta sa Bilibid, alam ko po no, na I observe it. Kapag patapos na akong magturo, marami ang tao. Kasi mamimigay na ng tinapay. I cannot read their hearts. But I believe in the power of God's word. And in fact, actually, kung saan pinapahayag ang salita ng Diyos at at may crowd na nakikinig, doon sa crowd na yun, dadalawa lang yun. Yung isa na matabang lupa at yung isa na lalo pang pabibigatin ang sumpa. Kasi nakinig sila sa salita ng Diyos, narinig nila ang salita ng Diyos, and they neglected the salita ng Diyos. So yes, hindi ibig sabihin na nasa crowd, no, people are drawing to Jesus, ay talagang naroon because they were willing to listen at unawain ang pangangalan ng Panginoong Jesus. Gaano karaming dumaragsa linggo-linggo sa mga simbahan, sa mga pananambahan. Pag lumabas sila, wala silang nag-get sa salita. If not, dahil hindi salita ng Diyos ang pinangaral, political view, or whatsoever, they were not really there to listen and understand God's word. They were just there for blessing, they were just there for company, kaibigan ako, kasama ko, ang ganda naman sa lahat ng pakiramdam, buong pamilya nag-church, pero paglabas, walang alam. Walang nag-gets, walang kaunawaan. They are not after the word, kundi they are after the word. I love music, I love the lights, I love the place, I love the people, I love the pastor. But the word of God, nasaan? At yes, kung di po tayo magiging maingat as a church, ganun din ang gagawin natin. We will just try to meet the pleasures o gusto ng mundo sa together meaning. Sa nagising ng women, sa tanong sila doon sa evangelism na may parapon, namigay ng cellphone, jacket, everything. Only God really knows the heart of the man. Pero huwag maging dahilan. Because we really don't know the heart of people, hindi maging dahilan na hindi natin isapoy ang binhi, ang salita ng Diyos. Kasi yun mandato sa atin. May hear amen? Amen. May mga churches, mega churches, no? Madami silang services, pero hindi for the sheep, for the goat. Worship service is for His people. Can you say amen? Hindi ko ito pang unbeliever. So we don't design worship service for unbeliever. Yung word mismo, worship. Sino lang ba ang sinasamba? Diyos lang. So mananamba ang dapat nagtitipon. Mga sumasamba sa Diyos. So worship service is designed for God. Dahil sa Diyos lang ang sinasamba at ang mga sumasamba sa Kanya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mananampalataya.
His church. Again, worship service is for the Lord, and coming from His worshipers, His believers. And so then the Lord will bless His people through His presence, through His precepts, or through His words. So let me remind lahat tayo po dito. Lahat, every individual. Yes, kahit yung mga nakaupo lang dyan, at mga tumatayo po dito, nag-preside, nag-lead ng prayer, offering, etc. We are here to worship one God. So this is not for you, this is not for me, this is for Him, for God. Ito po, ang Word of God, ang pangangaral sa ganitong pananambahan ay para sa mga anak ng Diyos. This is for the sheep, not for the goats. Diba? Sabi dito sa John chapter 10, my sheep hears my voice. At nakikilala nila ang kanilang pastor. Pakitanong nga yung katabi mo, namamati ka ba? So now, here's a parable of the sower. Makikita natin ang tunay na believer. At yes, ang tunay na believer, ang tunay na church grows. Lumalago. Namumunga. Isa-isahin po natin ang mga soil na ito. First, sabi sa verse 18, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa maghahasik. On the first line pa lang, bago siya magturo ng talinghaga, nagsabi na siya, makinig ka at intindihin mo. Ibig sabihin, you listen intentionally for the purpose to understand. Diba? Gaano karami churchgoer? Okay na ako, I'm good. Nagsimba na ako, okay na. And then the rest of the day ng week, walang dating ang salita ng Diyos sa kanya. Dahil the first place, hindi naman dumating talaga. Dahil wala naman doon yung pakikinig intentionally para maunawaan. Sino po kausap niya po dito? Hindi na po crowd. Ang kausap niya po dito ay ang 12 alagad. Again, kasama na si Judas ay. Next slide. Verse 19. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Ang salita pong ginamit sa Grego ay suni aimi, to put together, to understand. Ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhi na laglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So think about yung mga church goer. I'm not just preparing sa church natin, no? All the church na pinupuntahan ng maraming professing believer. Katulad siya ng paano natin may hahalin tulad po itong binhi na napunta sa daan. Ito yung mga tao that go to church, gathering kung saan pinapangalan salita ng Panginoon, naririnig niya ito, pero hindi niya ito inuunawa. Hindi siya intentional to listen and understand the Word of God. Ang tawag po dito lang isang preacher na pinakinggan ko, hard heart. Matigas ng puso. In other words, no heart for the Word. Wala talaga yung puso niya doon para sa salita ng Panginoon. Lahat naman tayo may love, di ba? Palagay ko naman, may kapatid ng din natin may love. No? Kahit si Rachel na love yan, wala kayo yung love. Di ba pag in love kasi isang tao, pag nagsalita yan, pinapakinggan mo ng makinig. Tama? Kahit minsan hindi mo interest yung kanyang sasabihin, intentionally papakinggan mo kasi nangingibabaw sa yung pagmamahal mo dun sa tao. Hello? Ano sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Very, very, very familiar ito sa marami sa atin. Huwag mong kakalitaan basahin ang aklat ng kautusan
pagbulay-bulayan. Haga, to ponder, to study. Sabi niyo ba sa reading, blah, 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 okay, kapag-read na ako lang, devotion na, booking na. Sabi, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan. To ponder, to study mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Si Joshua ang kausap ko nito. Sa ganoon, magiging masagan at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pastor, are you telling me, araw at gabi, hindi na ako magtatrabaho? No. You can ponder the Word of God. Kahit nakasakay ka sa jeep, nagmumotor ka, just make sure na ingat ka lang, naglalaba ka, whatsoever you are doing. At of course, you have to really to set a time. At talaga itong time na ito is really for God and for God's work alone. Kaya nga, I-try, no? Ngayon, you cannot see this na sa aking outline ngayon, no? Iisa-isayin ko yung bawat talata. Pero I-try kapag gumagawa ko ng outline, no? I-try na madali yung maalala, so you can ponder. You can meditate. First point ni Pastor, sinabi ni Jesus, ano ba yung sinabi na? Ano kaya yung sabihin? When we study God's Word, no? Batuhan natin ang batuhan ng tanong, Lord, ano bang ibig sabihin dito? Anong sinasabi mo dito patungkol sa iyo? Anong kalooban mo? Anong sinasabi mo dito na dapat mong gawin? And so on and so on. Dahil pamilya sa atin ang awit, chapter 1, verse 2, sa halip kasiyahan niya'y sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito. Again, haga, to ponder, to study. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sa mga estudyante, you always reason, may klase kami, marami kami requirement. Kapag wala na kayong klase, bakasyon na, ano naman pinapandar-pandar niyo? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa pag-meditate ng salita ng Diyos ay hindi po para sa mga tao walang ginagawa. Amen. Kasi dapat intentional po. Kaya hindi lang po ito binabasa, no, salita ng Diyos, hindi ito inaaral. Let me give you a guide. Next slide. When you study God's Word, you follow this. You read, you explain, you apply, you deliver. Read, no, hindi lang once, hanggang hindi mo nakikita na naiintindihan yung buong konteksto, yung pangyayari. You can read it again and again and again. You can read sa ibang mga translations, yung mga Tagalog, mas mababaw na Tagalog, so you can understand the whole kwento. And then you explain it to yourself. Explaining meaning, no, ang nangyayari dito sa binasa ko, blah, blah, blah. Let's say, you're reading Zacchaeus, ito si Zacchaeus, no, sabi, napakabandap niya, pero napakayaman, isa siyang chief tax collector. And during that time, isang chief tax collector, no, talagang mga tax collector, kinikilala silang puraw, no, outcast sila. Pero wow, welcome siya ni Jesus, grabe. Bakit? Ano nangyari? Ito, sinabi ni Jesus, napunta ako dito hindi para sa tuwid, hindi para sa makasalanan. Read, explain, and then you apply, and you deliver, meaning you can share it, una sa sarili mo, then you can deliver it to others. Yung sarili that I really like, enjoy sa pagpapastor, ay yun, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago pa kayo mag-bless, nauna na ako mag-bless. Last one to read, bago tayo magpatuloy, Nehemiah chapter 8. Gusto ko lang makita ninyo na ang salita ng Diyos ay pagkatapos basahin, pinapaliwanag. Hindi yung pagkatapos basahin, salita ka na patungkol kay Ramos, kay Marcos, no, taas ng gasolina, o nagkwento ka na ng buhay mo without explaining the scripture. Hindi po yan pagtuturo ng salita ng Diyos. Nehemiah chapter 8, hindi ko nilagay sa slide, pero listen na lang. If you have your Bible, you open it. Nehemiah chapter 8, verse 1 to 8. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin ito ang aklat ng kautusan ni Moises at ibinigay ni Yahweh para sa Israel.
So be careful also hindi kailangan mabilis, hindi mo kailangan sobrang mabagal, pero you have to be, pag nagkamay kasi tayo ng basa ng isang salita, pwedeng naiiba na yung meaning. Katulad nito, Moses na ibinigay ni Yahweh, pero kanina paano ko binasa? Mali. Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya nung unang araw ng 7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw, imagine this one, hanggang sa katanghalian, tapat, binasa nila ang kasulatan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Mula umaga hanggang katanghalian. Huwag naman sabihin lahat dapat, ganito pala dapat pala pastor, kailangan lahat. Pag sa sermon, mula umaga hanggang katanghalian. Hindi po yan ang application yan. Nakatayo si Ezra, verse 4, at ang tagapagturo ng kautusan sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong yun. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matika, Sema, Anaya, Urias, Sekias at Maasiyas. Sa gawing kaliwa naman ay naroon sina Pedayas, Misael, Makias, naghahanap ng pangalan si Tantan sa kanino, baka gusto nito. Malkias, Hasong, Hasbalada, Sakarias, at Misulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. So try to imagine. So ito si Ezra, may sasitablado siya, merong, kumbaga podium, at doon binabasa niya ang salita ng Diyos. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan, ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. Reading pa lang ito binabasa pa lang, wala pang pagpapaliwanag. Ganun na nila ginagalang salita ng Diyos. Pagkatapos, binabasa pa lang, kachat na ang binabasa, katabi na ang kinakausap. Walang intensyon sa salita ng Diyos Kaya Sunday after Sunday, wala tayong nagigets. Pagkatapos tumayong mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levita, sina Heswa, Bani, Serebias, Amin. Walang mapipili dito yung mag-asawa dahil babae yung anak nila. Puro lalaki ito Yan, hindi ko nababasahin lahat ng pangalan. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Kaya ini-explain yung salita ng Diyos. We don't just read it and then baba, sara nyo, and then blah 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 blah. Wala naman yung salita ng Diyos sa presyo natin. Okay, punta tayo sa pangalawang naanuhan ng binhi, nasika ng binhi. Verse 20 and 21. Ang katulad naman ng binhi na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito. Masaya sa tinanggap. No, gaano karami akong nakitang mga youth camp, lalayo pinupuntahan, Sambales, talagang nagtatalunan pa. Pag-uwi dito, nagtatalunan pa rin naman ganun. Pabilin-bilinan ng lola. Wala. Verse 21, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi tumitimo. Ang salitang ginamit ay sa root. Ibig sabihin ay root. So hindi umugat sa puso ang mensahe. Hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. At pagdating ng mga kapigatian, pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Paano natin ito may tutulad sa mga church goer? Ito yung first nilang experience sa pagdalo. They were felt welcome. Minsan sa church natin, hindi natin makaramdam na welcome yung mga first timer. Sa tatlong church naman napuntahan ko na talagang you can really talagang halos hindi ka tatantanan talaga nila.
Very warm and welcome. Mahihalit ulit ko sa isang church, no, na again, first experience sa pagdalo, he or she felt welcome, happy siya sa preaching, pero nung may mga kapigatian, pagsubok na sa mensahe, umayaw na. Tawag nila dito, shallow heart. So, hard heart, pangalawa, shallow heart. Yes, hindi sinabi ni Lord, never sinabi ng Lord sa mga alagad, na kapag nakinig sila sa Kanyang salita, manalig sila sa Kanyang salita, they will just be loved by everybody. No. In fact, ano sabi ng Lord? Because of me, you will be hated by many. Kamumuhian kayo dahil sa akin. Dahil sa mensahe. So here's a healer na dahil sa kabigatian at pagsubok, and more than that, hindi naman talaga kasi umugat sa puso niya ang salita ng Panginoon. And so, hindi talaga yung matatatay. Dumating ang pagsubok, kabigatian dahil sa salita ng Panginoon. Remember the parable of the wise builder. Inampas ng malakas na hangin, binaha, inampas ng malakas na ulan, nanatiling nakatayo. Kasi nakikinig at sinasagawa ang salita ng Diyos. Nakaugat ang salita ng Diyos sa puso niya. But ito, hindi. Next slide, verse 22. Ang binhi namang nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. So another, na makinig ng mensahe, pero hindi din namunga, katulad ng unang dalawa. Bakit? Dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawalan ng puwang sa kanyang puso ang mensahe. Paano natin may halitulan ito sa mga churchgoers sa ating panahon? This could be a churchgoer na for a while, nagpapatuloy sa church, nag-in-love sa church, pero dahil wala naman talaga sa puso, no? Ang naka-occupy talaga sa puso niya ay kaabalahan sa mundo, kayamanan ng mundo, kaaliwan ng mundo, earthly pleasures. So wala talagang puwang sa puso niya ang salita ng Diyos. These are like churchgoer na gusto lang, churchgoer. Ayaw mag-commit ng buhay sa church dahil ayaw talikuran ang pleasure ng mundo. Hello. Dahil ayaw talikuran ang pleasure ng mundo. Kaya ayaw niya totally mag-commit sa church. Kapag half surrender equals zero surrender. Say amen. Hindi hinihingi ng Lord ang 99.9% na pag-surrender. It's 100% na pag-surrender. Mga churchgoer na walang string attached sa church. Huwag mo akong pakialaman. Aatin ako anytime I will. Pakita ako anytime I want. Walang pakialaman. Let me just go ahead and tell you. This could be like yung mga nasa church na kung saan yung mga mega churches kasi hindi sila namomonitor. Yung mga talaga to lahat na mamomonitor. Kung ang bilang maliit natin, mamomonitor lahat. Paano pa yung malalaking mga simbahan. This could be like churchgoer nung panahon ng kasalatan ng buhay nila, pero nung guminhawa na sila, hindi na sila makita sa church. So tawag nila dito, rocky heart. Mga bato. Baka makalimutan ko lang, let me comment. No? Kilalanin natin, i-recognize natin yung mga kabataan natin dito. Mula pa lang, estudyante sila, many of them, nursery pa lang, pagtapos ng pag-aaral, binata't dalaga na, nagtatrabaho na, some of them professionals na, still kasama pa rin natin. Church-goers sila, no, they are not just church-goers. No, they are ministry to us.
Amen po ba? Kita niyo sila? No? They are not just giving their tithes and offering. They are still making way na makapag-ministry sa atin. Diba? Pero look at yung mga people na like Rocky Hall. Nung mahirap sila, sa church sila, nung yumaman-yaman na, nung sumahod lang ng minimum, hindi mo na makita sa church. Sa 21 years kong pagpapastor, I witnessed ilang mga ganun sa atin dito. Kung walang-wala sa church, no, nung magkaroon na, ayaw ko na lumipad eh. Kaya nga, tulad ng Agila, yun lang siguro application nila. Tulad ng Agila, lilipad, yun, lumipad. Kidding aside, di ba? Makita natin, listen, ang buhay Kristiyano is not just about achieving your goals in life. No, na maging engineer ako, maging nurse ako, maging license ako, maging doktor ako, and everything. Ang buhay Kristiyano ay magpatuloy sa Panginoon with all na naman maabot niya. Kasi He will do it for the glory of God. Minsan sabi ng anak kong si CJ, sabi ko, ano ka? Attend ka mamaya. Hindi, alas 10 o'clock ang pasok ko eh. So, you just attend 9 to 10, 9:30. Uwi ka na. Alis ka na. Ayun, yung kung gusto ko buo. No. What I want you to see, you can be encouragement. Si Kuya Martin, Kuya, diba? Minsan panggabi yan. Pero, diba Kuya? Pero aatin pa rin. Ha? Kaya minsan sinisigo-sigo yan hintay. Tulog ka dyan. Diba? Sa airport, hindi ito kapulungan ng mga taong walang magawa sa buhay, walang pinagkakabalahan. Kundi ito'y kapulungan ng mga taong timanggap ng kaligtasan buhat sa Diyos. Kaya tayo nagpupuri sumasamba sa Panginoon. Iba-iba kalagayan natin. May maginawa, may hindi, may pinag-aralan, hindi. Ang church is really, no, hindi ito samahan ng mga pare-parehong kulay katayuan sa buhay. Everybody is welcome anumang kalagayan mo sa buhay as long as may Kristo ka sa puso. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man narating mo sa buhay. So yeah, hindi naman ako nagsisip-sip sa kanila, pero they are encouragement to me. Blessings to me. Kagabi nga, si Julie, basta gusto mo ng egg sandwich, busog lang ako, kung hindi na ako busog, pagkain kami ng pizza, pansit, kina, ano eh. Pero, more than that, they are still here. Naglilingkod sila, they still find ways na, wala dito si video, no? They still find ways na makapag-commit. Hello? Going back kay Rocky Hart, last comment na, imagine ko si Manny Pacquiao, may ganitong klaseng boxer, nagbo-boxing at the same time, ang babae, sugarol, bisyo, sunod sa layaw. Hindi niya mararating nung narating niya yun. Kung hindi niya sineryoso ang kanyang pong pagiging boksingero. Kung ganun din ang professing Christian, simba, pero sunod pa rin sa layaw niya, Christian po niya. Kasi wala pa si Kristo eh. Kasi kung meron siyang Kristo, sunod kay Kristo yan. Hindi sunod sa layaw. Not perfect, will never be. Before I go on doon sa last na, mga bata ko, I go sa last na binhi na nahasikan, marami napapaisip kayo, o napapatanong kayo, Pastor, ito bang tatlong binhi na hasikan? Christian ba sila na backslide, totally tumalikod? Okay, let's go back to them. Very quick lang. Verse 19, yung nahasik na binhi, again, very clear. Lahat ng binhi dito, nahasik sa number 1, sa number 2, sa number 3, sa number 4, the Word of God. Okay? The Word of God. Yung nahasik sa daan, ay nakinig, ngunit hindi inunawa. So hard heart, which is unbeliever. Can you say amen? Unbeliever to. Kasi kung believer yan, he will really listen intentionally sa salita ng Diyos.
Hindi niya pinakinggan ng may pag-unawa. Hindi niya inuunawa. Nakinig, ngunit hindi inuunawa. So hindi ito believer. Verse 20-21, yung kasi naman nabili sa mabatong lupa, tinanggap agad ng masaya, pero hindi tumimo sa puso. Is this believer? Mabatong lupa? Hindi umugat. Hindi umugat yung salita niya sa puso niya. So he didn't really embrace the Word of God. He didn't really believe the Word of God. Remember yung si Simon na sorcerer, kayo na lang magbasa sa Acts chapter 7. Diba? Nagpag-baptize siya kay Felipe, sumunod siya kay Felipe, nung nakita niya yung power ng Holy Spirit, in-offer niya ng pera yung mga apostol. Gusto ko niya ganyan yung power. So, na-experience niya, narinig niya yung gospel, nagpa-baptize siya, sumunod siya kay Felipe sa pangangaral na salita ng Diyos. Nung nakita niya yung power ng Holy Spirit, inalok niya ng pera. Believer ba ito? Kayo na lang magbasa ko ng mga sinabi ni Apostle Peter sa kanya. Medyo napahaba na ako. Yung pangatlo sa verse 22, yung nahulog o nahasik sa matinig na halaman, ang binhi naman nahulog sa may matinig na halaman ay mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Is this a believer na mas mahalaga sa kanya ang yaman ng mundo kaysa sa salita ng Diyos? Katangian ba ito ng isang mananampalataya, ng tunay na mananampalataya? No. This is not a believer. Remember si Judas Iscariote. Binisto siya ni John na siya yung taga-ingat ng yaman, kinukupitan niya yung ministry nila ng Panginoon. Remember sabi ni Jesus, hindi natin magagawang paglingkuran ang kayamanan. So these are not believer. Hindi ito mga tunay na mananampalataya. Distracted ng mundong ito, not because outside ang distractor niya, kundi sa puso talaga niya. Ang love niya, money. Ang love niya, faith. Wala talagang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Pero yung believer, remember ano sabi ni Paul? I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ang sinabi niya doon, bago niya sabihin yun, naranasan ko ng magkikaos, naranasan ko ng magutom, naranasan ko malagana, naranasan ko ang kasalatan. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So may Kristo ka, hindi ka mahuhumalit sa yaman ng mundo. Yes, minsan kumakatok, nasa laman pa rin tayo, right? But yes, bumabalik tayo sa Panginoon. Kasi nare-review tayo, kinukonvict tayo ng Holy Spirit, kinukonvict tayo ng salita ng Diyos. We have the seed, the Word of God. Kaya hindi po maaaring magpatuloy sa kasalanan ang tunay na mananampalataya. Amen? Amen. So these are not believers na na-stumble. Itong tatlong mga lupa, representing mga false believers, sila pare-pareho silang mga false believers. So now, let's go sa pang-apat at panghuli. Ito yung church that grows. Tawag nila dito, the genuine heart. Yung matabang lupa. Next slide, verse 23. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Narinig nyo? Dumirinig at umuunawang mabuti. Kaya ito'y namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Again, anong inasik? Salita ng Lord. Verse 19, kapag ang isang tao ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa Gospel ng Mark, dito pagkasabi, the same parable, verse 14, ito ang kahulugan ng talinghaga, ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. Sa Luke chapter 8, sa lahat ng itong parable na ito, makikita natin sa Gospel of Mark, Matthew, Mark, and Luke. Ito ang kahulugan ng talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Remember, the first Sunday na I shared to you, I think, kung ako nagkakamali, I shared to you the title na how the church was born through the power of the Holy Spirit, to the preaching of God's Word. To preaching
to the preaching of the Word. So hindi po ito word of inspirational, encouraging, o psychological, or whatsoever, kundi ito ay gospel. I heard this sa ating moderator, no, Cavite Presbytery, sabi niya, para praising na lang, si pastor is standing in the pulpit to preach the message, not to massage the church. Sabi niya gano'n. The pastor stands in the pulpit to preach the message to the church, not to massage the church. Minsan, minamasahe ang palipag eh. Kasi sensitive yung HLMC, huwag yung mga mabibigat na aral, baka tisod yan. Ang salita ng Diyos po ay hindi po pang masahe lang po. Minsan talaga, bibig-dibang na talaga nito. May amen. Remember the experience yung 3,000 after hearing the message, their heart were pierced. As I used to say, trust the message, not really the method. Again, ang katulad naman ng binhingasi sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. So matabang lupa, ano daw? Kapag matabang lupa, dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. So, kapkapin niyo yung dibdib ninyo. Do I really have that heart for the Word of God? O tayo na lang. Do I really have that heart to listen, to understand? Willing, Lord, please speak to my heart. Lord, please speak to me, correct me, rebuke me, change me, enlighten me of your Word. Or, sinama ko ng nanay ko dito nung magawa ko, ginawa ko. O, tropa eh. Hindi yan mamumunga. So, hindi lang nakikinig, kundi inuunawa ang mensahe. Again, remember the opening statement ng Lord sa verse 18, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. The result, dahil nakinig na may pag-unawa, namunga. May ask, paano sila namunga? Bakit sila namunga? Kasi they will believe that of God's word. Pinanaligan nila yung salita ng Diyos, pinanggap nila ang salita ng Diyos. Let me end. Next slide. 1 Thessalonians chapter 2. Tingnan niyo yung bunga ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Saan galing? Kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Ano po sabi? Hindi nito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Yan ang matamang ito. Very open sila to listen sa pangangaral ng mga apostol kasi they take it as hindi yan word ni Apostle Peter, hindi yan word ni Apostle Matthew, ni Pablo, and all the rest. This is the word of God. Hindi nila sinabi God yung nagsasalita. Kundi ang sinasalita nila ay word of God at hindi word ng tao. And so, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Sipat-sipatin mo nga yung katagal mo. How many years na yan nakikinig yung salita ninyo? May bisa ba sa kanya? Bumibisa ba? Hindi na perfect. Will never be. Pero you can see the effect ng salita ng Diyos. Ako, bilang nag-aaral, I can really see na talagang, wow, grabe yung salita ng Lord. Kagabi, kahapon, no, I miss you all, no? Sabi ko, sana lahat kayo nandun sa ating cottage prayer meeting, no? I was really so blessed doon sa mensahe na yun. Na pinamagatan kong kahit na. Siguro, I will share it na lang sa GC natin. Pero look at sa kabilang bahagi. Sabi ni Pablo sa kay Tito, chapter 1, verse 16,
Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwain, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ano ba sabi ng Lord? Now you will know their false prophet, you will know them by their fruits. Yung fruits doon, hindi yung fruits ng nasolving mo. Okay? It's not yung good works, yung character ng Lord nakikita sa iyo. Yung fruit ng Holy Spirit nakikita sa iyo. Hindi ito kadami ng memory verse. May kung pariseo ka lang din, wala ka. That's not fruits. Nagaling sa Panginoon. So here in Titus, may mga tao nagsasabi kilala nila ang Diyos, pero sa kanilang gawa, hindi nakikita. Pero yung mga mananampalataya sa Thessalonica, tinanggap nila as salita ng Diyos ang kanilang pinangangalan mga apostol, at ang isa nito'y nakita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Let me end. The church was born through the preaching of the word. At yes, 3,000 people believe. At mula doon, sinasabi, ang populasyon na ng Christianity sa mundo, 1/3 of the world are Christians. So kung ilang billion na ba tayo ngayon, sabihin na natin, I don't know, let's say 3 billion. So 1 billion ng mundo ay mga believers. Hindi pa kasama yung mga namatay na. Yes, ang church will never be perfect, pero sa church, makikita ang pinakamabubuting tao, pinakamakatao-tao, pinakamakakalikasang tao, at higit sa lahat, pinakamakalikas na tao. Sa church yun. Tignan mo yan na gabi mo. Yes, kahit sa unbelievers, kinikilala nila ang Panginoong Jesus, pinakamabuting tao. In His teachings, in His life. And yes, this is how the church grows. We bear much fruit. At nawa, patuloy tayo mamunga at ang Panginoon ang mapapurihan sa ating buhay. Dahil manalangin. Lord, muli maraming salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat po, Diyos, na kayo po ang nagtalim ng mabuting binhi sa aming Panginoon. Ito po, Panginoon, kayo rin po, Diyos, ang nagpalago ito sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you na inabot mo kami ng iyong salita at pinaunawa sa amin ng iyong salita. Nawa nga po, Panginoon, tuloy kaming bunga, Panginoon, at bigay ng kagulati at kapulihan sa iyo pong pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na hindi lamang po nagtutuloy sa amin, kundi nagbibigay sa amin, nagpapaalala sa amin, na aming katayuan, kalagayan sa iyong harapan. Kami nga po yung mga tagalangit, kami yung mga anak mo, kami may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Habang kami naghihintay sa pag-asa nito, ang buhay kami ng malinis, na ang aming Panginoong Jesus ay namuhay ng malinis. Salamat mo ng marami, patuloy mangusap ang mga salita mo nito sa aming mga buhay. At ito nga, O Diyos, ay rumunga sa aming mga buhay, at ito na ito sa ito ay Panginoon.